Bless you. Praise God. Hallelujah. Like Moses, tulad ni Moses, nagulat siya at sinabihan siya, huwag kang tatapak dito ng nakasandalyas. Hubarin mo ang sandalyas mo. And this is holy ground. It doesn't mean ang lugar na yun talaga ay holy. Hanggang ngayon, sa Saudi Arabia yan. Ang ibig sabihin ng Diyos, nandito ko, igalang mo. Kung nasan ako, nagiging holy. Kaya sabi niya, this is holy ground kasi nandun siya. Let us read this passage on Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verses 1 to 10. Okay. So, buksan niyo po yon sa Exodus. Alam niyo sa Exodus, sa Lumang Tipan. Aklat ng Exodus, Kapitulo 3, so chapter 3. And then, babasahin natin yung verses 1 to 10. Babasahin yung verse 1 kaysa verse 2 hanggang matapos po natin yung buong passage na yun. Okay, sa likod po, may mga Bible po ba kayo? Wala, okay, sige, okay lang. Meron naman dito, no? English. Sa akin, babasahin ko Tagalog. Okay. At hinihiling ko yung mga nasa likod po na pumunta dito. Yung mga meron pa ba dyan sa pinto? Wala. Okay. Yung nahirapang umupo na walang sandalan, baka gusto nyo umupo, sumandal dito, makarelax kayo. Ayan, meron po sa harapan. Ayan. Okay? So, babasahin ko po ang verse 1. May mga upuan pa rito. Ito po ang sinasabi, samantalang mula nang tumira si Moises sa Midian, siya na ang nagalaga ng kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. 2, kayo. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit nasusunog, gayong nagliliyab. Hindi nagsusunog, gayong nagliliyab. 6 kayo, 4 kayo. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. 6 kayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kayo. Narinig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. 10 kayo. Purihin ang Panginoon. At ang passage na to ay simula na ng pagtawag kay Moses. Okay. Nakita niya yung akala niya forever na siyang magiging shepherd. Siya ay prinsipe po dati ng Ehipto, ngunit dahil sa kanyang sigasig, nakapatay siya ng Ehipsyo at tumakbo siya, nagliwaliw siya, lumayo siya sa kanyang kaharian at naging shepherd na siya. At dito, naging pastor lang ng kanyang biyenan.
yung pala may purpose sa kanya ang Panginoon. By the time na minsan nakala natin wala nang saysay ang ating buhay, yung pala, point pa yun, para makilala natin siya, nagagamitin pa rin pala tayo. Kaya walang age limit po. Walang status dito. Ang Diyos hindi humihingi ng biodata para gamitin tayo at tawagin. Wala ritong educational background. Lahat ay pwedeng magpagamit kung susunod ka lang sa Kanya. So, si Moses ay tinawag sa isang himala na mayroong apoy na nasa puno, pero yung puno hindi nasusunog. Kaya alam nyo, ang apoy po, iba-ibang klase. Iba yung apoy ng araw, iba po yung panluto, iba yung sa impyerno. Apoy din yun. Yung apoy ng araw, hindi namamatay. Himala po yan. Himala talaga, no? Sige, magsunog nga kayo ng kahoy at mamaya-maya matutupok na. Kumuha kayo ng pinakamatigas na bagay at sunugin nyo kung hindi matupok yan. Pero ang araw, hindi natutupok. Himalayan. Hinahanapan pa rin ng siyensya kung bakit nangyayari yon. Marami silang explanation. Kesyo yung gas, ganun ka. Tanggapin na natin Himalayan. Ibang apoy yan. At ang apoy na pinakita rin kay Moses, iba rin. Hindi siya nanununog. At iba rin ang apoy sa impyerno. Yun ang apoy na pumapatay ng mga espiritu. Kaya merong patayan po ng mga espiritu, ng mga anghel, ng mga demonyo. At ng mga kaluluwa. Apoy sa impyerno. Yun yung pangalawang apoy. Kaya iba-iba po ang apoy. Hindi lang iba-ibang degree ng init, iba-iba rin ang klase ng apoy. Kaya apoy na yon ay apoy ng Diyos. So, huwag kayo maniniwala na ang impyerno dito, talaga may impyerno, yan ay apoy din, napapatay ng mga kaluluwang ayaw maniwala sa Diyos. Iba yung apoy din sa Hades. Pampahirap yun. Hindi yan pumapatay, nagpapahirap lang. Buhay pa rin yung mga tao ron, yung mga kaluluwa sa Hades. Hades po yun. Hindi po impyerno yun. Yung imbaka ng mga patay, mga namatay na wala kay Kristo, yung mga pinahirapan ngayon. So si Moses ay tinawag sa ibang klaseng apoy. Yun ay presensya ng Diyos. At si Moses ay nagulat. Sinabihan siya, hep, 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 huwag kang lalapit. Alam kong nagugulat ka, kala mo magic to, no? Gusto niyang hawakan eh. At malayo pa lang, huwag kang lalapit. Banalang lugar nito, tanggalin mo ang iyong sandalyas. At di na siya lumapit, narinig niya na Diyos pala yun eh. Ang karakter po ng Diyos ay banal. Napag-aralan natin, ang ibig sabihin ng kabanalan ay purity, isa sa mga kahulugan. Ang kahulugan din ng banal dahil siya ay pure, siya ay kakaiba. At ang nature ng Diyos, kapag siya ay may mga kinukuha siya, nagiging banal ang lugar na yun. Nagiging banal ang taong yun. Nagiging banal ang bagay na yun. Sineseparate na yun para sa Kanya. Kaya nang bumaba siya sa Horeb, sinabi niya na ang lugar na ito ay banal. Ang Horeb po, hindi na makita kung saan, pero ito ay somewhere, Saudi Arabia. So lahat po ng bagay na inaangkin at tinatayuan ng Diyos ay banal. Kaya kanina pinakanta ko yung this is holy ground eh. You do not know, your presence become holy and you become holy. Hindi po banal o santo. Kaya ibang kahulugan ng santo. Santo kasi ano yan eh, Kastila, something sa Kastila. Ang Tagalog, banal. Hindi po ang kahulugan ng santo ay mga nakalagay na ribulto. Hindi po yan ang santo. Ang santo ay kayo na tinanggap nyo si Kristo. Kasi si Kristo ay banal, ay santo. Pag nasa inyo ang Panginoon, nagiging santo na rin kayo. At ang tawag sa Bible ni ni Pablo sa lahat ng mga iglesia, ang tawag, kayong mga banal dyan, kayong mga santo. Imagine niyo tatawagin kay santo.
Kasi nasa inyo ang Diyos. And you are separated to be holy. The character of God na hindi niya pwedeng i-compromise ang kanyang pagiging pure, pagiging saint, pagiging banal. Never niyang i-compromise yan. Kaya nung nakita niyang lalapit si Moses na may sandalyas, pinaalis niya yon. Huwag kang lalapit dito, banalan lugar na to. Kaya hindi nagko-compromise ang Diyos sa kabanalan niya. Okay. So everything God touches becomes holy sa verse 5. At mababasa natin yon na ang lugar na yon, yun ay ordinaryong lugar. Hindi talaga ginawang banal niya yon. Naging banal yon dahil nandoon ang Diyos. Kaya sinabi niyang, ito'y banal dahil andito ko. Verse 5. He owns. Meron siyang pag-aari. Meron siyang inaangkin at lahat ng angkinin niya ay nagiging banal. Kaya ang sanctuary ito nagiging banal. Igalang natin. Ang church na to ay ordinaryong kahoy. Mga makailang buwan, kapag matatapos na yung building, sisirain po to. Pero it doesn't mean na hindi dapat natin sirain kasi banal to. Sambahin to. Hindi ganon. Material lang to. But when we go together at ang presensya ng Diyos ay narito, this become holy for Him. At you become holy for Him. At kalooban niya ng sirain dito, balang araw. Papalitan ng mas matibay. Ng simento. Ng second floor. Di ba ang ganda nun? Mezzanine lang. Yun ang plano. Tsaka na lang muna yon. Third floor ang taas. Third floor ang taas. And all things that we dedicate becomes holy. Maging ang sarili nyo, kapag inalay nyo ang inyong buhay sa Panginoon, you become holy. You become saints. Ang sarap pakinggan, ano? I'm holy. Yeah. Mas banal tayo sa mga monghe. Na hindi man lang nagsusuklay dahil walang buhok naman, no? Na hindi nagpapalit ng damit dahil yun lang ang suot nila. And they feel holy sa ganong ayos. At hindi sila lumalabas, hindi nagdidisco, hindi kumakanta sa karaoke, hindi umiinom ng soft drink. They feel holy. Pero ang totoong holy, kapag inalay mo ang sarili mo sa Panginoong Diyos at ang Espiritu niya ay manahan sa iyo. That is holiness. At gagamitin ka ng Diyos. Kaya si Moses, nung tinawag, gagamitin kita. That's the start na si Moses ay nire-require niya, may alisin sa kanya. Hindi lang sandalyas actually. Bagamat ang sandalyas ay simbolo ng kadumihan kasi kung saan niya tinatapak yan, siyempre. Ano siya, pastol, may natatapakan siya, dumi ng ng mga tupa, ng mga hayop, dumi nga nun. Kaya unang nirequire sa kanya, kung ano yung madumi sa kanya? Unang-una, sandalyas. Lalapit ka sa akin, alisin mo yung sandalyas mo. Yan ay puro dumi. Kaya sa buhay na po natin, kayo nagiging banal, pero may nire-require siyang alisin sa inyo. Hindi lang sandalyas, meron pa. So He owns. Kasi galit siya sa mga filthiness, sa mga karumihan. At ang karumihan na gusto ng Diyos, hindi lamang yung physical. Hindi lang yung sandalyas, maging ang ating spiritual. Inaalis yan. Kaya anumang mga bagay na nakakarumi sa atin, gustong alisin ng Diyos yan. Kaya yung sakit, kapag lumapit ka, inaalis ng Diyos yan. Yung sama ng loob, kailangang alisin yan. Filthiness yun eh. Yung mga masamang isipan, inaalis yan. His holiness is pervading. Maging si Isaiah na isang propeta, nung nakita niya ang kabanalan ng Diyos, propeta na to, ginagamit na siya. Ang nabigkas niya sa kanyang sarili, hindi ako rapat-dapat o abako. Nanliit siya sa kabanalan ng Diyos. Yan po ang Panginoon. Kaya dito po sa church, kailangan maging
i-present natin ang ating sarili. Ang motive natin, presentable din. Ang ating isipan, presentable din. Ang ating naisin, ang ating puso dapat presentable din. Lahat ng yan. He requires to be holy. God is holy. Ang maganda sa Panginoon Diyos, bagamat siya ay nagre-require, no? Na maging holy rin tayo. Nagre-require na linisin ang ating katauhan, panloob at panlabas. Dahil sa kanyang holiness, marunong din siyang sumunod sa kanyang covenant sa atin. Kapag tinawag ka ng Panginoon Diyos, alam niyo ba na gumagawa na siya ng covenant sa inyo? The time na inalay mo ang iyong buhay sa Kanya, you are now making a covenant. Anong kahulugan ng covenant? Agreement, kontrata. Dalawang party dapat susunod sa isa't isa. Ang Panginoon Diyos, dahil siya ay holy, isa sa Kanyang hindi niya ma-give up ang Kanyang covenant. Doon sa verse 6, sabi niya doon sa verse 6, ako ang Diyos ng iyong magulang, nina Abraham, Isaac, at Jacob. So, ang tagal na nung patay na yung mga taong yon. Sino si Jacob? Sino si Abraham? Sino si Isaac? Ito yung mga magulang ni Moses, mga ninuno. Na sinabihan na ang iyong lahi ay pagpapalain ko. Na ang iyong lahi ay iingatan ko. Na ang iyong lahi ay bibigyan ko ng saganang buhay. Buhay, lahi yun ni Moses. Kaya, hindi lang kay Moses na tumatalima ang Diyos, maging sa mga sinabihan niyang matagal na, how much more kung present pa? How much more na kayo'y buhay pa? Sabi niya, naalala ko, ako ang Diyos ng iyong mga magulang, si Abraham, Isaac, at Jacob. At yun ang binigyan niya ng kontrata para sa mga lahi ng mga taong ito. At naaalala niya yon. At ang covenant niya ay hindi niya kalilimutan. Sa atin, mas matindi pa po. Ang covenant natin ay hindi lamang salita, kundi ito'y pinirmahan ng dugo ni Kristo. Yan po ang covenant natin. Ang covenant po natin ay si Kristo Jesus ang pumirma. Nang sabi, lahat ng mananalig sa akin, ang lahat ng hiligin nyo ay ipagkakaloob ko. Tibay nun. Sa lumang tipan, puro salita lang. Pero tinutupad ng Diyos. Hindi niya kinalilimutan. Sa ninuno pa. How much more ngayon na ang covenant natin, ang sabi ni Jesus, itatatag ko ang iglesia. At ang inyong sabihin sa langit, lahat ng isara nyo sa langit ay isasara sa lupa. Ang lahat ng bubuksan nyo sa langit ay bubuksan sa lupa. Ibig sabihin, binabound ng Diyos ang sarili niya na anumang hingin natin ay gagawin niya sa langit at ito'y pinagtitibay ni Jesucristo ng kanyang dugo. At ang covenant na yon, nung tinanggap niyo si Jesus, ay nakasulat na sa inyong puso. At nakikita niya ang covenant na yon. That is His contract to each of you through Jesus Christ. Sa lumang tipan, salita lang. Nung sinabi niyang, pagpapalain ko ang lahi mo. Salita lang. Walang collateral. Alam niyo yung collateral? Sa kontrata, meron kang prenda. Pero dito, hindi lang prenda, binayaran pa ang dugo ni Kristo. Sa atin po, mas matibay. Because God is holy. His nature, in His holiness, hindi niya kalilimutan ang kanyang pangako. Kaya mag-ipon na po kayo ng pangako dito sa salita ng Diyos. Kaya lang kasi hindi nyo alam kasi siguro yung mga pangako ng Diyos o hindi nyo binabasa ang Bible. Hindi kayo ma-attend ng mga Bible study. Kapag nakarinig kayo ng mga pangako sa Bible, i-claim nyo yan, sa inyo yan. Hello? Kaya magsimula na kayo mangolekta ng mga promises niya. Sa inyo yun. Dami, no? Kontrata ng Diyos yun sa atin. Covenant yun. He bounds Himself to His words. Binabound niya yung sarili niya sa bawat salita niya, kaya dapat tayo relax na lang. Kapag wala kayong pagkain sa umaga, sabihin niyo, Lord, magpapadala kayo, di ba? May gagawin ng Diyos. Kapag wala kayong, pag natanggal kayo sa trabaho, Lord, may ipapalit kayo, di ba? Pangako niya yun eh. Talaga may
may papalit, sabihin ko sa inyo. Oh. Dito sa construction, Lord, di ba, kayo nagsimula niyan? Lord, dagdagan niyo pa ng pondo. May po pondo dyan ng Panginoon. Lahat lang yan. Manghawakan tayo sa pangako ng Panginoon Diyos. Lord, parang asar sa akin yung boss ko Lord, alam ko, hipuin niyo ang puso niyan. Hipuin niya talaga yung puso niyan. Magiging mabait sa'yo. Kasi ang sabi ng Panginoon, hingin niyo ang naisin niyo at ipagkakalob sa inyo. Di ba kontrata yon? Kaya magsalita na kayo na magsalita, mag-claim na kayo ng pangako. That is His contract to you. He is holy not to forget that. Hindi niya kalilimutan yung mga pangakong yon. Makalimutan ng nanay nyo, ng lola nyo, mga pangako nila sa inyo, pero ang Diyos hindi niya kakalilimutan. Di ba? Makalimutan ng mga ninong nyo, ninang nyo, mga pangako nila sa inyo, dahil sila may sarili ring interest, pero ang Diyos hindi niya kalilimutan ang kanyang pangako. He is holy. You can rest in His promise. His collateral sa kanyang kontrata sa atin, sa kanyang pangako sa atin, ay ang kanyang pangalan. Hindi niya dudungisan ang kanyang pangalan. Because He is holy. Banal ang Diyos. He is holy to fill our inner being. Verses 7 and 9. Andito, akala nyo ang Panginoon Diyos hindi siya nakakausap. Akala nyo ang Panginoon Diyos sinisigawan lang ng microphone. Akala nyo ang Diyos ay hindi nakaka-feel ng bawat damdamin. Napipil niya. Sabi niya, nalalaman ko ang hinagpis ng mga anak ko, ng mga bayan ko. Inaangkin niya ng bayan na yon. Bagamat ang kontrata ay na kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Pero dahil sa kontratang yun, inaangkin niya na ang lahat ng mga lahi ni Abraham, Isaac at Jacob. At dahil sa sila ay pangako, hindi lang naaalala, kundi nafe-feel pa niya. Sabi niya, ang mga bayan ko ay pinahirapan ng Ehipsyo. Ang mga bayan ko ay sinisikil ng mga Ehipto. Kaya mga kapatid, anuman ang nararamdaman nyo, nafe-feel din ng Diyos. How much more na ang Diyos ay sumasa inyo na? How much more na ang Diyos ay kaisa nyo na nung tinanggap nyo si Jesucristo? Ang damdamin nyo ay damdamin na ng Diyos. Kaya kung ano napipil nyo, napipil niya yan. Kung kayo ay prostrated, napipil niya yun. Kung kayo ay masaya, napipil niya rin yun. Pero kung kayo ay nagyayabang, nasasaktan siya. Kung kayo ay namimintas at nanlalait, hindi niya nagugustuhan yun. Nafe-feel niya yun. Kung kayo naman ay umiiyak, nafe-feel niya yan. Noon, sa salita lang, bayan ko. Pero this time, anak na kayo ng Panginoon Diyos. At siya ay sumasa inyo. Feel na feel niyan, damdamin natin. Kaya ang sarap po magbigay ng hinaing sa Panginoon Diyos. Kesa sa ating mga kaibigan. Yung kaibigan, baka squill pa kayo niyan eh. Baka ipag-chismisan pa kayo niyan eh. Kesa sabihin nyo ang damdamin nyo sa inyong mga best friend, you have the best friend na talagang nakaka-feel. Masarap umiyak po mag-isa sa Panginoon Diyos. Masarap po tumawag mag-isa sa Panginoon Diyos. At marami po nagpapatotoo. Lahat ng umiiyak sa Panginoon Diyos after that, they have a new strength. Kasi ang Diyos totoo eh. Nakikinig siya at hindi siya konsepto lang. Ang Diyos ay hindi konsepto. Ang Diyos ay totoo. Espiritu siya. He is holy to fill our inner being. God becomes one of us. He is in our heart. Kaya ang feeling nyo, feeling na rin ng Diyos yan. He is concerned. Lahat ng mga pangarap nyo, pangarap na rin ng Diyos. Lahat ng mga concern nyo, concern na rin ng Panginoon Diyos. Lahat ng mga naisin nyo ay naisin na rin ng Panginoon Diyos. Ang sarap sabihin, ano?
Meron kang kakampi lagi. Talaga, praise God. Pero ako kakampi. Kahit ako, sabihan ng mga sama niyan, hindi ako gagante. Bahala ang Diyos ang gumanti sa kanila. Alam, subok na subok ko na yun. Bumabalik sa kanila mga masamang ginagawa nila sa akin. Bumabalik sa kanila mga panlalait nila sa akin. Because meron akong Diyos na gumagante laban sa kanila. Hindi nyo na kailangang ipagtanggol ang Diyos. Huwag nyo pagtatanggol ang Diyos. Kayo ang ipagtatanggol ng Diyos. Baligtad no? Minsan mga pagtatanggol nila yung Diyos nila. Baligtad. Hindi nyo na kailangang ipagtanggol ang Diyos, Diyos. Hindi nyo maipagtatanggol ang Diyos. Kayo, ang Diyos ang magtatanggol sa inyo. Kaya tayo kahit laitin, nakangiti lang. God loves you. Di ba? Ganun tayo, no? Hoy, ang Diyos nyo, peke! Ang Diyos nyo, sinisigawan nyo, mga loko-loko kayo. God loves you. Ganun lang. Yung iba, pare, hantingin mo yan, ha? I-eliminate mo na yan. Sinisiraan tayo. May ganun. Di ba? Ang Diyos, hindi mo na dapat ipagtanggol. Hindi ipinagtatanggol ang Diyos. Ang Diyos ang nagtatanggol sa atin. Basta you stand up in your faith. Ang gusto lang ng Diyos, ipakita mo ang pananampalataya mo. No? Kung binato ka ng tinapay, kung binato ka ng bato, talagang baligtad no? Baligtad talaga. Bato mo daw ng tinapay, yun na nga yun. Kahit sabihin na, yung Kristo nyo, bakla. Di ba, may ganun, ano? Ang Kristo nyo, maraming babae. Asawa niya si Magdalena, asawa niya si ganon. Wala ka makikita na tunay na Kristiyano yung pinagtatanggol si Kristo. Hindi. Wala. Ang Diyos ang lalaban sa kanila. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Because God is real. Diyos ang totoo. Hindi man gayon mangyayari, hindi man gayon ipatitikim sa kanila ang lupit ng Diyos. Darating ang panahon. Pero meron din biglaan. Meron din biglaan. Kakaiba yun. Supernatural. Kasi ang Diyos, kapag kumilos, una muna natural. Kapag talagang kailangan na siya gagawa ng supernatural. Dalawa po kasi miracle, sinabi ko na sa inyo yun. Natural and supernatural. Hindi niya lagi niya rin ginagalang ang mga natural circumstances. Ang kanyang nature. Ang nature na binigay sa atin. So, ang Diyos ay laging nandyan. Lagi siyang kasama. Napipil niya yung damdamin natin. Napipil niya kayo. Siya ay isa sa inyo. Kung ang anak, napipil natin na siya ay malungkot, much more ang Diyos. So, God is holy to fill our inner being. God's holiness compels Him to save His people. He's very much concerned for our needs and safety. Ang kaligtasan po, hindi lang po yung pangkaluluwa. No? Ang kaligtasan po ay pampamilya rin. Ang kaligtasan po ay pam-physical din. Ang kaligtasan po ay sa lahat ng bagay. Kaya hindi lang po kami nagpipreach dito ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po nagbibigay ng mga pangangailangan, ng pagyaman, ng paglago, ng kalusugan. Kasi ang Diyos, pag nagligtas, buo po yan. Lahat yan kasama, package deal. Hindi kami dito ng bobola. Dito po, totohanan lang po, na-experience po na lahat dito. Ang sinasabi po namin ay puro patotoo. Praise God. Natatandaan nyo ba sa YouTube, yung nanay na iligtas yung anak, siya na lang nagpakamatay? Nakakaawa, no? Yun ay instinct ng mga magulang. Kesa mapahamak ang anak, di bali na siya mapahamak. Ganyan po ang anak, ang nanay, di ba? Di bali na kayo mapahamak, wag lang ang anak. Ganyan po nangyari dun sa napanood sa YouTube. Kasi sira yung escalator, dala niya yung bata, hinagis niya na lang yung bata at siya ang nahulog sa escalator. At namatay siya, naipit siya.
Pero yung bata, ligtas. Alam niyo ba, ginawa na rin ni Jesus yun? Na lahat na tayo ay nasa escalator ng kamatayan. No? Impyerno po yun. Escalator ng kamatayan. At alam niya na wala tayong kamuang-muang, na lahat tayo pupunta sa impyerno. Subalit, tinukuran niya na ng krus yun. Siya na ang nagpakamatay dun sa krus na sirang escalator, nagpapahamak. Siya na ang napahamak. Siya na ang pinatay. Siya na ang kinutya. Siya na ang pinagsabihang anak ng demonyo. Siya na ang sinabihan na impostor. Siya na lahat, inangkin niya na yon. At siya na namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya na ang sinabihang magnanakaw para lang matigil ang sirang escalator na pupunta na sana tayo sa impyerno. Kaya lahat ng mga maniniwala kay Kristo ay iniligtas niya na. Yun ang unang-unang concern. Kasi may damdamin ng Diyos na bagamat di natin alam, ililigtas niya tayo. Walang kaalam-alam na tayo mapupunta na sa kapahamakan. Kaya una niya munang pinahamak ang sarili niya. Si Jesus po napahamak para sa atin. Kaya lahat naman ng nananalig sa Kanya ay hindi na mapapahamak. That is His concern. Kaya ang Panginoon Diyos, sabi niya, ililigtas ko sa verse 8 ang aking bayan. Yan ang unyang concern, ang iligtas sa kapahamakan. Kaya tayo, niligtas na ng Panginoon sa kapahamakan espiritual at nililigtas pa tayo lalo sa kapahamakang pisikal at material. Hindi siya gumagawa ng kapahamakan. Hindi siya gumagawa ng ikasasama natin. God save our soul. But ito pa po, kung gusto niyong iligtas, dahil gusto niya iligtas ang ating kaluluwa, minsan na may misunderstood ang Panginoon, pinahirapan tayo, puro trials. Hindi po, finifit in lang ang ating kaluluwa na talagang mabagay sa kalangitan. Iba yung pagligtas sa impyerno, iba yung mapunta naman sa langit. Kapag ikaw niligtas ng Panginoon, babaguhin ka rin kasi ang kaluluwa dapat mapifit in sa kanyang holiness. Kaya dito sa lupa, nung niligtas tayo, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, binabago naman ang ating kaluluwa. Kaya may trials, may testing, na maging holy, na maging banal tulad niya. May mga inaalis. Kasi hindi pwede sa langit ang kaswapangan. Hindi pwede sa langit ang sama ng loob. Hindi pwede sa langit ang mga pintasero. Inaalis niya yun. Hindi pwede sa langit ang matatakutin. Hindi pwede sa langit ang walang pananampalataya. So may mga bagay na yan. Gusto kang iligtas, subalit kailangang ma-fit in ka rin sa langit. Kaya nga ang Panginoon Diyos, nung tatawagin niya si Moses, sabi niya, hep, 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 tanggalin mo muna ang sandalyas mo. You see? Ililigtas ko na ang aking bayan. Gagamitin kita, pero gusto kong may alisin muna sa'yo. God calls those who are willing to submit to His holiness. Kaya yung iba, sabi, dinanggap ko na si Jesucristo, pwede na ako magkasala. Hindi po ganon. Kaya sila naninigarilyo, no? Okay lang, ligtas na rin naman ako eh. Kaya sila, mga nambababae, nagna-nightclub, ako, ligtas na rin naman ako eh. Anyway, nandito naman ako sa tahanan ng Diyos. Pwede na rin siguro mangupit. Anyway, di man nakikita. Hindi yun eh. Kailangan pa rin may alisin. Hindi porkit tinanggap mo si Jesucristo, ligtas ka na, wala ka nang gagawin. May part pa rin. God calls those who are willing to submit to His holiness. Sa verse 10, tinawag nga si Moses, pero dapat may alisin. God is fitting you to heaven. God is fitting you to His ministry. God wants you to be His partner in His work. Gagamitin ka niya sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, sa ibang tao, sa iglesia. At hindi niya i-compromise ang kanyang holiness. Never niyang i-compromise yan. Kung gusto mong siya ay sumayo, kailangan may tanggalin ka.
God wants you to have relationship with Him. Gusto niyang angkinin ka. Gusto niyang dalhin ka sa kanyang pamilya. Gusto ko niyang dalhin ka sa kalangitan. Gusto ko niyang gamitin. Gusto ko niyang maging banal. At never niyang i-compromise ang kanyang kabanalan. Kaya sa kwentong ito, actually, it is a symbol. Nung sinabi ng Panginoon Diyos, alisin mo ang sandalyas mo. Dahil simbolo yan ng kadumihan. Kung san-san mo pinagtatapak yan. Kung ano-anong dumit ng mga hayop ang pinagtatapak niyan at hindi ko pwedeng payagan na dadalin mo yan sa presensya ko. At ang tinutukoy ditong alisin ay hindi lamang sandalyas. Buong katauhan natin na nakarurumi sa atin. Alisin natin. Tulad ni Moses, kaya nyo bang alisin ang mga duming yon? Tulad ni Moses, kaya nyo bang alisin ang mga bagay na nakadudumi sa inyo sa pagharap sa Diyos, sa pagpapagamit nyo sa Diyos, sa pagnanais nyo na magkaroon ng relasyon sa Kanya, sa pagnanais nyo na makausap mo siya at hintayin at sa muli niyang pagbabalik, ikaw ay dalhin sa Kanyang kaharian. Anong mga bagay nakakarumi sa iyo? Dati ka bang mapamintas? Alisin mo na yon. Ikaw ba'y tumitiwala pa rin sa loto? Tanggalin mo na yon. Tumiwala ka na sa Diyos. Ayan yun, Diyos magpayaman sa inyo, hindi yung loto. O kung talagang kailangan payamanin kayo sa loto, makakapulot kayo ng ticket. Yun din ini-imagine ko no? Sana makapulot ako ng ticket, Tapos yun yung nanalo. Wow! Patotoo ko talaga yun. Hindi ko naman pinili. Hindi ko pinili yun. At never akong titiwala sa loto. Kasi ang Panginoon ang papayaman sa akin. Money miracle. Meron pa ba kayong bisyo na inuulit-ulit nyo? Alisin nyo na yon. Sabi ng Panginoon, alisin mo na yan. Hindi naman galit sa iyo ang Diyos. Kaya lang, nakaka-disturb sa Kanya Hindi siya at home. Hindi siya at home sa mga bagay na yon. Banal siya, hindi niya i-compromise yun. Meron pa ba kayong ginagawa na kayo mismo masabi niyong hindi ito nagugustuhan ng Diyos? Alisin niyo na yon nang mas lalong malapit sa inyo ang Panginoon Diyos. Like Moses, God is calling you. Gagamitin kita. Nais ko magkaroon ng relasyon sa iyo. Meron akong gagawin sa iyo. Hep, pero alisin mo muna ang sandalyas mo. Alisin mo muna yung mga bagay na nakakarumi sa inyo. Sino rito nais mag-alis ng kanyang sandalyas? Sino rito nais mag-alis ng kanyang nakakarumi sa harapan ng Diyos? Handa ba kayong alisin yon? I want to be holy in the presence of God. This is holy ground.